Hallelujah. Salamat ulit kay Brad Emmanuel, kay Pastora. No? Pag hindi ako nandito, sila yun nandito. Amen? Alam niyo sa pag-aaral ko, kilala niyo si Joseph, yung anak ni Jacob? Tama ba? Oo, si Joseph. Nalaman ko kung ano apelyido niya. Alam niyo apelyido niya? Fruit. Yung iba, matagal talaga naghahang. Yung iba hindi nila alam, parang hindi nila inabutan yun eh. Amen. Yung iba, hindi yata nila talaga alam. Amen. So, paglabas, tanong nyo na lang sa nakakaalam. Amen. Okay. Ayun, ayaw tuloy mandar. Ayan. So, lagi be part of His mission, lalo ngayon, malapit na. Natutuwa ako lagi kay Lord eh. Alam nyo, di mas struggling, pero ito yung tuturo pag-aaralan natin. Iniiwasan ko to, although nung bago ako mananampalataya, ito yung gustong-gusto kong topic. Pero nung naging lumalim ako sa Panginoon, naging pastor, iniiwasan ko to. Kaya lang lately, talaga ito yung pinapaturo niya. But I thank God kasi laging meron siyang confirmation sa mga bagay na pinatuturo niya. Amen? Okay, so everybody be part of His mission, lalo ngayon, malapit na. Okay, so naniniwala ka bang last days na tayo? Yan. Amen. Naniniwala. Kasi bakit sabi sa 2 Timothy 3:1-5, but mark this, there will be terrible times in last days kanina. 'Di ba? Sabi kanina sa devotion, John 16:33, sabi, terrible times, sabi doon, tribulation. Amen. People will be lovers of themselves. Nakikita niyo ba yung mga tao, mahal nila sarili nila, lovers of money. Nakikita niyo, bagbag pa, nakakaubusan ng maleta. Boastful, mayayabang, proud, abusive, disobedient to parent. O may mga anak na ba nakikita na kayo na hindi ginagalang ang magulang nila? Ungrateful, unholy, without love, unforgiving, hindi makapagpatawad, slanderous, naninira ng kapwa, maraming fake news, without self-control, brutal, not lovers of good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures, rather than lovers of God, inuuna ang layaw kaysa ang gawain ng Panginoon. Having a form of godliness but denying its power. Having nothing to do with such people. Yun ang sabi ni Apostol Pablo kay Pastor Timoteo. No? Nakikita nyo na ba yan? Sabi niya, mark this, there will be terrible times in the last days. So kung nakikita nyo na yung mga sinyales na yan, then definitely we are the last of the last days. Kasi nung pa sinasabi yan. Amen? So sabi ng unang Pedro, sabi dito, the end of all things is near. So malapit na. Therefore, be alert. Mapagmatsyag, mapagbantay, and sober mind. Dapat yung ating isip ay hindi nakikita yung paligid. Bagkus nakikita natin ang kabutihan ng Panginoon so that you may pray. May Tagalog nga pala. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi. Kayo't panatilihing malinaw ang inyong pag-isip. Bakit? Kasi sa mga nangyayaring kaguluhan sa paligid, kagaya niyang Strait of Hormuz na yan, lagi na lang yun na nakita. Lagi nakikita yung problema sa Middle East. Pagtaas ng bilihin, pagtaas ng langis, lagi siya nag-aalala sa pagtaas ng diesel. Wala naman siyang sasakyan. May sa mga bagay na ganon. Kaya sabi, maging malinaw ang inyong pag-iisip. Bakit? Upang kayo'y makapanalangin. So, ang purpose huwag mo masyadong tignan yung nangyayari. Bakit? Hawak ka ng Diyos. Amen? Nandito ang Panginoon. Amen? Kaya ang title ng pag-aaralan natin, di kita, no? Series ito. Mga 3 linggo siguro to, 4 as the Lord permits. The End Time Prophecies, part 1 tayo. So, pag-pray nyo ako, talagang mahirap ang end times. Mahirap dahil maraming librong pag-aaralan. Amen? So, but parang inaano na ako ng Holy Spirit na ituro ito. Amen? Okay. Now, why do we need to study the end time prophecies? Bakit kailangan natin pag-aralan? Sabi ko, una, to gain wisdom and understanding. Sabi dito, the Bible suggests that understanding the signs of times is a mark of wisdom. Yung mga tao raw na tinitignan, yung mga senyales ng wakas, ay mga may matatalinong tao. Sabi dito, just as one prepares for changes in season, prophecy allows individuals to recognize the spiritual climate of the world. Tinitignan natin yung panahon. Uulan ngayon, bukas maaring kagaya ng lumindol lagi. Tayo binabantayan natin. Kung matalino kang tao, dapat binabantayan mo rin yung mga nangyayaring kakaiba sa iyong paligid. Tanda raw yun ng katalinuhan. Yan ang sabi sa Matthew 24. Sabi dito, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag ang sanga nito'y uusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Kasi yung puno ng yung fig tree, pag yan ayan dito, nagiging mag-green na yung dahon niyan, tag-araw na. Yun yung ibig sabihin nun.
gayon, merong spiritual meaning yan. Pag-aaralan pa natin yan. Gayon naman, kapag nakita ninyo ito, malalaman niyo yung malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Sino sabi ni Jesus? So, tanda ng wisdom o kalunungan ang yung pagtingin sa paligid, yung mga senyalis ng paligid. Amen? Pangalawa, to give us hope and encouragement. Sabi dito, prophecy is often viewed as a source of blessed hope. Sabi dito, it provides assurance that despite current suffering or global chaos, there is a sovereign plan that concludes with restoration and peace. Yung mundo, sinasabi nila, paganda ng paganda. Amen? Pero yung katabi mo, paganda ng paganda yan. Tignan mo nga. Ayaw pumayag. Amen? Pero yung mundo natin, although with the advent of technology, dumadaming AI, dumadaming fake news, dumadami yung magagaling mag-filter ng picture, pero hindi yan paganda. Ang mundo po, papangit ng papangit. Pero, ang maganda dito, may magandang plano ang Diyos. Amen? Yun ang sabi dito. Ito na yung culmination of ages. Sabi ito, restoration of peace and justice. Kasi masyado ng nagiging hindi balanse ang mundo. Hindi natin napapansin, pero masyado na tayong, yung iba naloloko na, masyado na ang peke, masyado ng, hindi na maganda yung takbo ng paligid. At ang Panginoon, may magandang plano para sa kanyang mga anak. Amen? Ano sabi sa Titus 2:13? While we wait for the blessed hope, sabi dito sa Tagalog, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos, tagapagligtas na si Heso Kristo. Habang hinihintay natin yan, makikita natin talaga yung kaningningan at kabutihan ng Panginoong Hesus. At ikaw bilang mananampalataya, ano ba sa Tagalog ng hope? Sigarilyo. Hindi, tama. Ano tuloy yun? Nakalimutan ko. Nawala. Ano yung hope? Yun, pag-asa. Amen? So, habang hinihintay natin si Jesus, lalo tayo, excited tayo. Biro mo, yung Diyos na nag-ingat sa'yo mula noon hanggang ngayon, makikita mo na. Amen? Yung Diyos na pinapahayag mo, tinuturo mo, makikita mo na. And give us a blessed hope. Yung pag-asa natin na ito na si Jesus, ito yung namatay para sa kasalanan ko. Yung nagbigay ng buhay sa isang katulad kong bulok. Amen? So makikita mo na siya. And it give us hope and encouragement. Pangalawa, to motivate holy living para mas lalo tayong mamuhay na may kabanalan. Sabi dito, one of the most practical reasons cited in the New Testament for studying the end times is its effects of daily behavior. The belief that a new heaven and new earth are coming. Lahat ito mawawala in the end. Kanina nga yung mga bata, pinag-aralan din Revelation. Natakot. Amen. May cartoons kasi nun sa Superbook. Our coming encourages believers to live with integrity in the present. Kung Kristiyano ka, panindigan mo Kristiyano ka. Hindi yung Kristiyano kapag linggo, bukas hindi ka Kristiyano. Amen. Pag Saturday, Bible study, ang bait-bait mo. Pero pag nasa trabaho ka, nagmumura ka. Hindi daw dapat ngayon. Dapat namumuhay yung isang Kristiyano na may integridad. Na pag nakita ka, ay, ayan si brother, sige, magpa-pray tayo. Hindi ba? Dapat na-identify sa atin yung isang Kristiyano. Amen? Sabi sa 2 Peter 3:11, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. Amen? At sikapin ninyong maging Diyos. Hindi yung pag may nagyaya sa'yo ng inuman, tara, o kaya ikaw pa nagyayaya. O kaya minamarites mo yung kapitbahay mo. Hindi yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So dapat daw namumuhay tayo ayon sa kung sino tayo. At sino tayo? Tayo ay mga mananampalataya. Hindi pananampalataya. Baka loto yung ginagawa ninyo. Pastor, sabi mo, mananampalataya Hindi yung nagloloto. Palataya yun. Amen? And then to avoid deception, kasi maraming peke. Dumadaming peke, dumadaming scammer. May mga na-scam na ba rito? At padami ng padami. Parang ayaw nyo akong tignan na parang na-scam na talaga kayo. Na-scam na nga ba talaga kayo? Amen? Sabi dito, a recurring theme in the prophetic discourse is the warning against being misled by studying the specific sequences of events and characteristics of end times. Individuals are less likely to be swayed by false claims or fake news regarding spiritual matters. Mamaya pag-aaralan pa natin yan. Marami nagsasabi nandiyan si Jesus, babalik na siya. So, mag-ingat tayo sa ganun. Yung isa, meron nga isang kulto, sinabi ng kanilang pastor, babalik na si Jesus, kaya dapat mamayang gabi, magpakamatay na tayong lahat.
At nagpakamatay nga silang lahat, sabay-sabay silang uminom ng lason. Grabe, naloloko sila. Amen? Meron naman nagsabi, babalik na si Jesus, nag-predict. September yata yun last year, ako kung parang ganun. Nung hindi na dumating, parang na-delay siya. Next month uli. Ang matindi, may naloloko. Parang ganito yun sa sabungan, may nagtayaan sila sa pato. Pero may tumaya sa pato. Amen? So parang ganun, naloloko. Amen? Sabi dito in Matthew 24:4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. O may kilala ba kayo? Meron, di ba? Nakakulong yata siya ngayon. Pero ito mahirap. Marami ang naliligaw. Ang dami nilang deboto. Amen? So ingat-ingat po tayo. No? Tayo'y mapalad. Bakit? Alam natin kung sino si Jesus talaga. Amen. Kalabatin mo yung katabi mo, kilala mo ba si Jesus? Amen. Praise the Lord. And then to receive special blessing. May blessing daw nag-aaral ng end times. Sabi dito, the book of Revelation is a unique in that it contains an explicit promise of blessing for those who specifically engage with its prophetic message. Pag-aaralan din po natin ang book of Revelation if God permits. Amen. So mga 3 hanggang 4 na linggo tayo. Sabi dito sa Revelation 1:3, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Hindi lang siguro Revelation, yung mga nagbabasa ng Biblia, pinagpala sila. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung nagbabasa ng Bible yan. O newsfeed sa FB ang binabasa niyan. Amen? So, sabi nga kanina, magbasa ng Bible. Amen? Meron ba tayong life verse? Lagi ko itong tinatanong. Amen? Hindi ko natatanungin kung nagbasa kayo ng Bible kagabi. Life verse na lang, baka wala pa. Bakit? Kasi yun yung kakapitan natin But I encourage magbasa ng Bible. Hindi lang yun dito tayo nagbabasa. Amen? To see, ito may maganda. To see the manifestation of God's grace. Alam nyo ang end times, manifestasyon niya ng biyaya ng Diyos. Bakit? It's a blessing that God wants His people informed. Alam nyo, blessing yan. Alam natin bilang mananampalataya yung mangyayari sa kinabukasan. Tama? Hindi tayo, hindi tayo, tawag doon, yung naliligaw, hindi tayo yung walang inaasahan. Sabi ito, and not ignorant of the upcoming judgment and the culmination of the ages. Ano yung culmination of the ages? Ito na yung paparating na paghuhusga ng Diyos. Hindi tayo ignorante. Paulit-ulit yan sa Biblia, sinasabi ni Apostol Pablo, I don't want for you to be ignorant. Gusto ng Diyos, alam natin. Kaya nga nandiyan yung Bible para basahin natin at alamin natin ano yung mga mangyayari sa mga darating na araw. Saan ka nakakita ng alam mo yung mangyayari? Tayo. Bakit? May Biblia. Amen? And that is grace, my brothers and sisters. Hindi tayo karapat-dapat. Yung iba nagpapahula pa. Tayo may Bible, alam na natin may darating na Antikristo. Amen? Alam na natin na may mangyayari paghuhukom. Sila hayahay. Kaya nga dapat tayo mas maging mainit sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan dahil pag dumating ng tribulasyon, kawawa sila. Amen? Sabi sa 1 Corinthians 3:11, these things happened to them as examples and were written down as warning for us on whom the culmination of the ages has come. Darating talaga ang paghusga. Darating talaga. Hindi lang tayo nandito para mag-aral ng pag-aral. May graduation day din. Amen? Yun nga bata, nagmo-moving up Tapos nagkakaroon ng graduation. Tapos nag-exam and then nagtatrabaho na. Bilang Kristiyano, hindi lang tayo nandito para mag-aral. Nandito tayo para maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan at hindi lang yun. May graduation day tayo. Amen? And that is pag nakita na natin si Jesus. Amen? And that is grace, my brothers and sisters. So yun lang, mabilisan. Okay na, dito na tayo. Signs of times, Jesus ahead. Yan ang maganda ron May hinihintay kang Kristo. Okay. Alam niyo kung anong bansa yan? Kita ba? Israel. Amen? Sabi dito, one of the greatest end time sign is Israel becoming a nation again. Isang napakalaking end time sign yan na ang Israel ay naging bansa uli. At alam niyo nangyari, sa mga susunod na araw, didiinan pa natin yan. Noong May 14, 1948, naging bansa sila. Kasi bakit? Sa end time, kailangan may Israel. At pag walang Israel,
Wala. Sayang yung nakasulat sa Biblia. Amen? And nangyari yun. Biro nyo, 1,900 years silang walang bansa. Kaya nga sila dinudurog ng mga kung sino-sino at naging bansa na sila noong 1948. At very historic no nagbotohan sa United Nations, isa Pilipinong bumoto. Amen? Para sila ay maging isang bansa. Amen? Okay. Bakit Israel? Natanong niyo ba bakit Israel? Tingin niyo bakit Israel? Okay, ito ang mga dahilan. Sabi dito, Israel will be the center. Sabi dito sa Ezekiel 5:5, ang Israel daw ay center ng mundo. Naniniwala ba kayo? Yan ang sabi sa Ezekiel, sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. Merong kasulatan sa Hudyo na sabi nila, ang bansang Israel daw ay sentro. At ang sentro ng Israel ay Jerusalem. At ang sentro ng Jerusalem ay ang templo. So, yun talaga ang pinakasentro. Ngayon, kung titignan mo, bakit Israel? Okay, saan nagsimula ang mga disciples? Sa Israel. At kumalat sila. Alam ng Diyos ano yung gitna ng mundo at yun ang ginamit niya upang ihayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Nakasulat yan. Israelites are the chosen people. Diba? Sila yung pinili. Sabi dito sa Genesis 12:1-3, sabi dito, sinabi kay Abraham ng Panginoon, I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. At sila nga, hindi lang pinagpalang bansa, at sila rin yung ginamit ng Lord, di ba? Yung disciples yung ginamit upang mahayag ang mabuting balita at ngayon nakarating sa atin. Ito tanong, di ba nakita ninyo laging ang Israel nasa gera? Bakit hindi sila nalulugi? Bakit hindi bumabagsak yung bansa nila? Isipin nyo na lang yun eh. Lagi silang may gera. Alam nyo, may isang dahilan ba natatalo ang Amerika sa gera laban sa Iran? Yung ginagamit ng Israel para i-intercept yung mga missile, worth 1 million yata, mahigit. Alam nyo yung ginagamit ng Iran, $30,000 lang. Ratio in proportion mo naman yun, million against 30,000. Talo ka talaga. Pero ang Israel, araw-araw yan may gera. Pero hindi sila bumabagsak na bansa. Yung mayaman pa nga eh. Bakit? Sabi ni Lord, I will bless you eh. Tandaan, pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Ikaw, ano pinanghahawakan mo salita ng Diyos? Kaya pag may problema ka kapatid, panghawakan mo salita ng Diyos. May kakulangan ka, hawakan mo sabi niya. Di ba sabi niya, I will provide all your needs. O tanong, nagkulang ka na ba mula noon? Lagi ko nga ito sinasabi, kung ilang taon ka na, yun yung taon, yun yung buwan, yun yung linggo, yun yung araw, yun yung minuto, segundo na hindi ka pinababayaan ng Diyos. Bakit? Tapat ang Diyos sa buhay mo. Amen? At yun ang sinabi niya sa Israel. Hindi nagkukulang ang Israel. Biro mo, araw-araw may gera. Sabi nung, sino ba yun? Isang Israelita, ganito raw sa kanila eh. Lagi may dumarating na bomba. Minsan daw may nakakalusot kasi meron silang tinatawag na Iron Dome yata, kung di ako nagkakabali. Minsan may nakakalusot doon. Si sirena. Pag sirena raw, takbuhan sila sa mga bomb shelter. Pag natapos na yung sirena uli, balikan sila sa school, balikan sila sa trabaho. As in, walang nangyari. Tayo, subukan nyo may bumagsak na missile dito, lahat takot, di na papasok. Tara na, magtago na tayo sa bundok. Sila hindi, nasanay na. Naging kalakasan nila yung mga pinagdadaanan nilang hirap. At hindi, bakit? May sinabi ang Diyos eh, I will make you a great nation. Amen? Sabi rito, pangatlo, Israel, the center of spiritual salvation. Sinabi ko na nga kanina, sa kanila nagmula ang mga disciple, at syempre, sa kanila nagmula si Jesus. Ay sabi dito, from this man's descendant, God has brought to Israel, Savior Jesus. Wala sa Pilipinas yung Kristo. May kilala kayo. Parang may kilala kayo Hindi ako yun. Amen? Sabi, linaw-linaw Sabi, ako yung appointed son of God ba yan? Amen, ang linaw. Bakit? Galing ba siya sa Israel? Ang linaw niyan. Di tanggalin na natin sa Bible yan. Amen? Pangapat, Jesus will return to Israel. Ano sabi sa Acts? Nung umataas na siya, sabi nung anghel, sabi niya, ba't kayo nakatingin dyan? Yung Kristong umakit sa langit, dyan din bababa. Asan yun? Sa Mount of Olives.
Amen? Kaya sabi sa Zechariah 14:4, on that day, ito na yung pagbabalik ni Jesus sa second coming, His feet will stand on the Mount of Olives. Sabi dito, east of Jerusalem and the Mount of Olives will be split into two. Grabe, pagbaba niya raw, mahati yun. Hindi ko alam kung paano. Amen? Hindi ko alam kung buhay pa ako, kung makikita ko yun, pero napakaganda makita yun, pero nasa langit na. Mahirap, baka tribulation na yan. Kasi ano na yan gitna na ng tribulation yan. Amen? So, pag sinabi nga ni Jesus, nandun si Jesus, huwag ka maniwala. Kasi ang linaw, babalik siya saan? Sa Mount of Mount of Olives. Amen? Okay. Ito, final war and battle will be in Israel. May dalawang final war. Una, yung Battle of Armageddon. Nasa Revelation yan. Sabi sa Revelation 16:16, then they gathered the kings together to the place that in Hebrew called Armageddon. In Hebrew yon, Har Megiddo. Ang ibig sabihin nun, mountains of Megiddo. Ito yun ngayon, yan, hindi lang kita Pero dyan mangyayari yung battle na yan. At dyan tatalunin ng Panginoon yung kalaban, yung Antikristo. Amen? At yung pangalawang battle, the battle of Gog and Magog. Kasi after 1,000 years, pakakawalan si Satanas. At maglalaban na naman sila. Amen? Ito naman yung Gog and Magog. Sabi ito, they marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. Ano yung city he loves? Salem. O di doon uli yung laban na naman. So, talagang lahat na mangyayari sa end times nakatutok sa Israel. Amen? Kaya bantayan po natin ang mga kaganapan sa Israel dahil dito nakasentro ang halos lahat ng propesiya. Amen? Kaya kami nung nasa Bible School, sinabi sa amin talaga, sabi niya, tignan natin kung ano mga nangyayari sa Israel. Huwag naman maging paranoid. Pero silipin natin kung anong nangyayari sa kanila ron kasi bakit? Doon magsisimula ang lahat. Amen? Okay, dito na tayo. Matthew 24. Ito'y tinatawag na Olivet Discourse. Sabi dito. Kasi bakit? Ito'y daganap sa Mount of Olives na naman. Napaka-significant yan. At dito maraming tinanong yung mga disciples. Pero sumagot si Jesus, ang dahilan niya ng mga pagsagot niya is to encourage one another, magpalakasan, to stay alert, bantayan yung mga nangyayari, to stay faithful, wag bibitaw. Amen? And not to be afraid. Hindi yung pag may nangyayaring kaguluhan, takot na. Tingnan mo yung katabi mo kung takot na. Parang inaantok na. Amen? And then, to be more zealous in sharing the gospel. Dapat tayo po ay maghayag na mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Yun yung ating mandato, to share the good news. Kaya tayo nandito hindi lang para makinig, kundi para magbahagi. Okay, background ng Matthew 24. Ano na sa Matthew 24? Matthew? Grabe, nahirapan sila ron Matthew 23. Sa Matthew 23 at 22 at 21 pa yata, nandun sila sa templo at nakakadiskusyon po ng Panginoon ang mga pariseo at nagkakaroon sila ng matinding diskusyon. At palabas na ngayon si Jesus, nung lumabas siya sa templo, sabi niya, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at tinuro sa kanya ang gusali ng templo. Kasi ang parang pagturo, parang Jesus, ang ganda-ganda ng templo. Amen? Kasi alam niyo yung templong yon, maputi yung mga granite na ginamit, tapos may mga ginto. Grabe, ganun kaganda yon. Pinaganda yon ni Herodes. Okay, bigyan ko kayo ng background sa Jerusalem Temple. Yung unang templo ang gumawa si Solomon. Amen? Pasensya na kayo, medyo tayo ngayon, kasi kailangan ko ito ituro. At nadurog naman yun, nasira noong 586 BC, ang sumira mga Babylonia. Ni-rebuild yun ni Ezra at yung isa pa may kasama siya, ni Zerubbabel. Tapos pinaganda ni Herod. Kaya lately, ang tawag na ron, Herod's Temple. Unfortunately, noong 70 AD, nadurog na naman. Okay? So kung 70, 80 up to now, walang templo ngayon. Pero sa end times, ang sabi dito, may future temple daw kasi sinabi yan sa Matthew 24. May gagawin doon kahindik-hindik. And then sa Millennial Kingdom, meron na namang templo. Etong tanong. Ito sabi, there must be a temple in the tribulation. Pag-aalaman natin, alin tribulation. Kailangan daw may templo, yung pagdating na ng wakas. Kaya lang, may problema. Alam niyo problema? Ito nga, walang templo ngayon. Alam niyo, nando sa templo, kasi ito yung Temple Mount, ganyan. Nandito yung Wailing Wall, nandito yung mga nagpe-pray, yung mga nagpupunta sa Israel. Alam niyo, nakalagay sa gitna, ito,
Mosque. Dalawa pa. Ayun pa isa, hindi niyo nakita eh. Dome of the Rock, tsaka El-Aqsa Mosque. Dalawang pinakasagradong mosque ng mga Muslim. Nagets nyo? Sabi kanina, kailangan daw may templo sa darating na wakas. Walang templo. Alam nyo, meron tinatawag ang mga Hudyo na Temple Council. Pag dumating na yung Hudyat, gagawin na nila yung templo. Paano nila gagawin kung may mosque? Gulo yan. Kailangan nilang durugin yan, tanggalin yan. Hindi ka pwede magka-templo kung nandiyan yung mga Muslim, di ba? Magkakagulo. Kaya bantayan din natin to dahil pag yan ginagawa na yung templo, ayan na. At malaking gulo yan. Bakit? Maglalaban talaga ang Muslim at saka Hudyo. Amen? Kasi bakit? Significant sa kanila yan dahil si Abraham daw, dyan yata nila iaalay sino ba yung kapatid ni Isaac? Si Ismael. Para sa kanila yun. At dyan din yata nangyari yung kay Muhammad. Kaya napakasagrado niyang templo na yan sa mga Muslim. Kaso, kailangan magka-templo dyan in the future. Paano magkaka-templo kung nandun sila? Kaya gulo yan. Amen? Kaya pag yan, nakikita nyo na yung mga signs na yan, ito yung sinasabi sa Bible. Okay, tuloy. So sinabi, Jesus, ang ganda ng templo. Ano sabi ni Jesus? Sinabi niya sa kanila, nakikita nyo ba ang gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw, wala nang matitirang bato dyan sa ibabaw. Isang bato, lahat yan iguguho. Napakalaki ng templo, napakaganda ng templo. Okay? Habang si Jesus, umalis na sila, nagpunta na naman sila sa Mount of Olives. Habang nakaupo sa bundok ng Olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari sinasabi ninyo? Ano ba magiging palatandaan ng muli ninyong pagparito at katapusan ng mundo? Ilan yung tanong? 3. Amen. Ayan, ito yung tanong. Kailan masisira yung templo? Kailan ka babalik? Kailan ang end of age o katapusan? Yun ang tanong sa kanila. Pero dapat nating isipin, yung Christ return daw sa Greek niyan, parousia. Ibig sabihin niyan, kailan ka magpapakita? Or kailan mo ipapakita yung presensya mo? Tanong, nandun si Jesus? Wala. Nandun. Pero ang tanong nila, kailan ka magpapakita? Kasi sa English, return eh. Pero ang Greek translation, presence. Kailan ka magpapakita? Okay, yan yung tanong. Kailan mangyayari yan? Kailan ka magpapakita? At kailan yung katapusan? Sa kanila kasi, meron silang tinatawag na eschatology. Alam niyo eschatology? Study of end times. Meron silang eschatology na ito. Meron sang magkakagulo yung bansa nila. At nangyayari yan ng panahon nila kasi may mga Romano. Di ba ang gulo-gulo nila? They were persecuted. Pangalawa, may darating na isang mensahero na ang pangalan ay, ang alam nila si John the Baptist. Di ba nagbabautismo siya. At ang sabi ni John the Baptist, may darating na higit sa akin na hindi ako karapat-dapat magtayo ng kanyang sandalyas. Okay, so dalawa na nangyari. Ito yung pangatlong propesiya. Darating ang Mesiya at magpapakita at tatalunin ang kalaban. Sino kalaban nila? Mga Romano. Para sa kanila, ang kalaban nila Romano kasi ito yung nanggugulo At itatayo niya yung kanyang kaharian. Pagkaharian, kailangan may templo. Sabi ni Jesus, madudurog yan. Kaya nagtanong sila. Yung tanong nilang yun, magkakadikit. Ito ang sagot ni Jesus. Okay, wag muna natin, pause muna tayo ron. Pag sinabi niyong coming of Christ, sa ating mga Kristiyano ngayon, may dalawa. Una, yung rapture. Pangalawa, yung second coming. Ano yung rapture? Ang rapture ay sikreto at misteryo. Ang second coming, kita ng lahat. Okay, alam niyo na ba rapture? Okay, yung iba hindi pa. Okay. Ang rapture para sa church. Ibig sabihin, aakyat tayo sa langit. Ito na nga yung hinihintay natin ngayon. Kasi ito yung hinihintay na ng mga Kristiyano. Sabi siya sa 1 Thessalonians 13:18, basahin nyo na lang. Tayo ay aakyat sa langit. May verse ako dito. And then yung second coming naman, bababa si Jesus, galing sa langit, kasama tayo, tatalunin yung kalaban. So dalawa yan Rapture, aakyat tayo, magkasalubong tayo ni Jesus sa alapaap. And then, yung second coming naman, since nasa langit na tayo, bababa sa langit si Jesus bilang isang tagumpay na
na nandun yung King of Kings and Lord of Lords, di ba? Tapos kasama tayo. Okay, so maliwanag ha. Ilan yung pagbaba? 2. Rapture at saka second coming. Okay, maliwanag. Paliwanag ko ng konti yung rapture. Ang rapture daw is calling from the word rapturo, ibig sabihin, Latin word yun na caught up. Kasi ang sabi sa 1 Thessalonians, ayan, for the Lord Himself will come down from heaven, bababa sa langit, with a loud command, maririnig, ewan ko maririnig ng lahat o maririnig lang natin, with the voice of an archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yung mga patay, aakyat na. Amen. After that, we who are still alive and are left will be caught up. Ito yung rapturo. Ibig sabihin, yan, aakyat na tayo sa langit. Di ko alam kung paano nga aakyat kasi hindi pa nangyayari. Pero masarap yan. Amen. Kung aakyat tayo dahan-dahan, parang si Superman, o bigla tayo mawawala, bigla tayo mapupunta sa langit, I don't know. Hindi ko pa alam. I hope and I pray mangyari sa time natin. Pero, huwag muna. Ganun eh. No? Okay. With them in the clouds to meet the Lord in the air. So, sa ulap. And so we will be Him for the Lord forever. Yan yung rapture, yan yung hinihintay natin, mga kapatid. Kasi sobra na yung kaguluhan ng paligid. Bago magkaroon ng tribulasyon, nandun na tayo sa langit. Alam niyo ginagawa natin sa langit? Graduation. Kasi yun na yung bema, judgment. Amen? Yun na yung bigayan ng award. O ikaw, umakanta ka sa akin, ito yung crown mo. Ikaw, maaga ka sa church, ito yung crown mo. Ewan, ganun ha. Pero pag-aaralan natin yung mga crowns. Okay, so yun na. Sa araw na yun, ito pala. Okay, so yun. So, yan yung rapture. The promise of Christ's return, Jesus promised that He would come again. Di ba, pinangako ni Jesus yan, nasusunduin tayo. Ang sabi dito sa Acts 1:11, nung umakyat siya sa langit, ang sabi niya, He will come back again. Amen? At ang sabi niya sa John 4:23, kaya si Jesus nasa langit ngayon, anong ginagawa niya? Sabi ni Jesus, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have not told you that I'm going there to prepare a place for you? Kaya nasa langit si Jesus, nagpe-prepare ng mga mansyon natin sa langit. Pag nandun na tayo, punta kayo sa bahay namin, ha? Magkasama kaya tayo? Akin lang yun. Sabi mo sa katabi mo, invite kita sa mansion ko. Ay, sabi ni Jesus eh. Kasi sa ibang translation, mansion yan eh. Di ba? Ayan. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you. Sabi niya, kung nag-prepare ako ng mansion mo, babalik ako. Ano yun, no? I'll take you to be with me para sunduin ka. Biro mo susundo sa atin si Jesus, si langit. Eh, no? So, tama yung rapture. Susunduin niya tayo. That you also may be where I am. Sabi kanina, to be with me forever. Ngayon naman, where I am. Ibig sabihin, magiging magkasama tayo ni Jesus ba? Forever. Amen? So, may forever pala talaga. So, kaya nasa langit si Jesus ngayon, piniprepare yung mansion. Alala niyo yung kwento nung yung pastor, nakarating na ng langit. Pagdating, kwento lang to, wala sa Bible to, baka hanapin nyo sa akin, ha? Amen. Pagdating sa langit, nakita nung pastor, sabi ni, saan ba rito yung mansion ko? Ay, ayun, nakita niya, townhouse lang. Ay, ganyan. Sabi, sige, pastor, diyan ka na. May dumating, driver ng taxi. Sabi niya, nasa na ho ba ako? Nandito ka na sa langit. Sige, dadama na kita sa bahay mo. Grabe, mansyon, ang laki. Nagalit yung pastor. Sabi niya, ang tagal-tagal ko nag-serve sa church, ang liit-liit ng bahay ko, yan, taxi driver, ang laki-laki. Sabi niya, mas marami siya nadalang kaluluwa sa iyo eh. Ha? Ako nagtuturo, yan naman, hindi eh. Kasi kada may sasakay sa taxi niya, nagdadasal eh. Amen? Joke lang yun. Amen? Okay, so yun na nga, darating tayo. Kaya nando si Jesus, inaayos na yung mga mansion natin. And then pangalawa, ang nature ng rapture, mabilisan. Walang nakakalam. Sabi sa 1 Corinthians 15, listen, I tell you a mystery, we will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in a twinkling of an eye. Ano sa Tagalog ng twinkling of an eye? Kisap, mata. Tignan mo yung katabi mo kung may kisap mata na yan. Amen? Nagkikisap mata na yan. O 5 minutes na lang daw ako. 10? O matagal pa yun. Okay. So ayan, mabilisan ng rapture. Hindi natin makikita. Baka ngayon, rapture na. Wala na tayo dito. Mahirap, naiwan ako. Ay, wag ganun. Amen? Meron ganun. Yung pastor na iwan.
Amen. Okay. And then gathering of the believers. Sabi dito, and He will send in angels with a loud trumpet call that they will gather His elect. So pagdating doon sa langit, nandun tayo. From four winds and one end of the heaven. So ibig sabihin, sa apat na sulok ng mundo, igagather tayo sa langit. So lahat ng believers nandun, pati yung mga namatay na. Nandun, basta mananampalataya. Hindi nagloloto ha. Mananampalataya. Okay. So, may tatlong view. Maraming to tatlo na lang. Sabi nito, different view of rapture. Pre-trib, mid-trib, post-trib. Ano yung common dyan sa tatlong yan? Ano yung common? Ano yung common? Ano yung nakikita nyo dyan? Pre-tribulation, mid-tribulation, post-tribulation. Ano yung may word na iisa lang? Tribulation. O ngayon, ano yung tribulation? Okay. Ito yung tribulation. Kanina, tinuro na ni Sister Gina. Sa Bible daw, meron tinatawag na revelation. Ito raw yung time of pressure, affliction, persecution, distress, derived from the Greek word thlipsis, yung trouble sa Greek word yan, thlipsis. It represents both general suffering believers encounter and specific prophesied 7-year period of unprecedented global judgment. Matindi yan, pag-aaralan natin yan. If God permits, says sa Revelation. At meron tinatawag na Great Tribulation. Ito yung magbabagsakan yung mga bituin, hindi ka na makakain. Ito na yung may 666 na, yan na yan. Okay. Ito sabi dito, ang etymology daw ng tribulum daw, ang tribulum pala, ito pala yung gamit na yung pang ganun, threshing tool. Nagka-crush. Amen? Kaya pala ang tribulation, ika-crush tayo. Hindi pala tayo, sila. Amen? A great tribulation, a future 7-year period of 3, 5, 3. Okay, so pag-aaralan natin yan. Ano yan? God's wrath. Galit ng Diyos sa mga taong hindi naniwala sa Kanya. Yung mga may nag-share, ayaw maniwala. Ayun. Yung mga sinasabi, hindi, okay na ako dyan. Mabait na tao naman ako. Yun, kawawa sila. May nag-share ka na ba, tapos sinabi niya sa'yo, mabait na tao naman siya. Kawawa sila. Kasi lahat tayo makasalanan. Amen. Kalabit mo yung kalabit mo, sabihin mo makasalanan ka. Oo, sa biyaya lang ng Lord kaya tayo naging mabuti. Amen? Okay, sabi dito, for then there will be a great tribulation such as been in the beginning of the world. So, ang sabi dyan, trouble yan. Great trouble sa buong mundo. Sabi sa Mark 13, and for those days there will be a tribulation such as has not been. So, ibig sabihin, ito yung grabing problema ng mundo na hindi pa nangyayari kahit kailan. Amen? Okay, so ito yung 7 weeks prophecy. Tapos na to, ito na yung hinihintay, nagkaroon lang ng gap. Tuturo rin natin yan. Ito yung 70 weeks prophecy ni Daniel. 69 weeks has passed. Ito yung hinihintay na 1 week. Ito yung tribulation. Ito ngayon tayo, church age. Alam niyo, ang buti ng Diyos nagkaroon ng church age Dahil kung hindi, kukunti maliligtas. Ito na yan. Ito yung tawag dyan dispensation of grace. Pwede natin tawagin grace age yan. Kasi ito yung time natin ngayon. Kung tutusin yan, wala yan sa prophecy ni Daniel. Kasi ang prophecy ni Daniel, 70 weeks lang. 70 weeks, tapos na yung 69. Natapos yun, umakit si Jesus. Ito yung hinihintay, 1 week, tribulation na yan. Nagkaroon ito. Alam nyo bakit? Ito yung dahilan. Sabi sa Ephesians, misteryo daw yan, hindi pinaalam kay Daniel. Hindi pinaalam sa mga tao nung nakaraang panahon. Ito church age Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sino? Holy Spirit. Sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At itong lihim. Ano ro yung lihim? Sa pamamagitan ng balita, magandang balita, ang mga hentil ay tagapagmana rin tulad ng mga... So kaya pala nagkaroon ng church age para sa atin. Yun ang grace. Palakpakan nga natin si Lord. Kung walang church age, patay tayo. Hindi pinakita kay Daniel yan. Naputol yung 69 weeks Yung 1 week na lang hinihintay ng mga ito na yung paghuhukom. Nagkaroon ng church age o yung dispensation of grace. Amen? Kabilang din ng isang katawan, may isang bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan nino, Jesus Christ. At nagmamanifest ngayon sa atin yung church age na yan. Tama? Ano kabaliktaran ng manifest? Hindi nyo na naman alam. Makapal. Masyado na tayo seryoso
Amen? Nagjo-joke lang ako. Pag hindi nyo naman nag-gets yun, hindi kayo nag-breakfast talaga. Okay, Romans 11:25, malapit na naman. I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles. Naging matigas ang ulo nila eh. Kaya sabi ng Lord, dyan muna kayo. Kalahati lang naman. Kaya nagkaroon ng time of Gentiles. Panahon natin yun. At merong listahan ng Diyos. Pag yung full number daw ng Gentiles na reach na, may listahan ng Diyos eh. Na nabahagian na, uwian na. Tapos na. Tribulation na. Amen? Kaya buti ng Diyos. Amen? Okay. So, yun yung tribulation. Tayo, tinatanggap natin. Bakit tribulation? Hindi, alam nyo mga Kristiyano, karamihan ng pinipili, pre-trib. Pag sinabing pre-trib, ibig sabihin, ang rapture mangyayari bago tribulation. Yung iba kasi mid-trib. Sabi nila, mara-rapture daw habang tribulation. Yung iba naman, dadaanan natin. Kaya lang, ang sabi dito sa 1 Thessalonians, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. So, ibig sabihin, yung mga mananampalataya, hindi talaga tayo nilagay para bagbagsakan ng kanyang puot. So, pre-trib, ang sabi. Ano sa Revelation 3:10? I will also keep you from the hour of trial. Amen? So, ganun kabuti ang Diyos. Ayaw niya tayo mapunta sa tribulation. Ang gusto niya, nandun tayo, graduation. Amen? Okay, sa Jewish eschatology, okay, balik tayo dyan. Kaya nagulat yung mga disciples. Sabi nila, dapat hindi pwedeng mangyari yung maghuhuyan kasi magpapakita ka na bilang Messiah eh. Kasi before that, di ba nakasakay siya sa donkey? Siya yung iniintay nilang tigapagligtas. Akala nila si Jesus, tatalunin yung Roman. Tinalo naman talaga, tinalo ni Jesus, kamatayan. Hindi nila na-gets yun. Amen? Okay. So, ang una rito, sabi ni Jesus, pagdating na ng wakas, sabi at sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko. Magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maliligaw. Marami bang naliligaw ngayon? So, unang-unang tanda, lalaganap ang deception. Alam nyo, no sinerch ko, ang dami na palang nagpanggap na Kristo. Sa panahon natin ngayon, hindi lang top 10 lang yung pinili ko. Kasama po siya, Paul. Ito yata pinakamalaking grupo eh. Top 9, si kabayan pa. Pero ang dami. Sa modern times yan. Sa panahon ni Jesus, ang dami rin. So ibig sabihin, panahon pa ni Jesus, ang dami nang nagpapanggap. Ang mahirap, ang daming nasisilap. Kaya dapat tayo mas maging maalam sa paghahayag na mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sabihin mo sa tabi mo, mapalad ka, nandito ka. Nakita niyo yung gwapong pastor? Hindi, joke lang. Amen? Okay. Pangalawa, magkakaroon daw ng gera at tagutom. Nararamdaman na ba? Sabi dito, makakarinig kayo ng labanan at makakabalita ng digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayo mabahala dahil talagang mangyayari yon. So, ibig sabihin, nakaprapis yan. Yung gerang yan. Bagamat hindi pa yon ang katapusan ng mundo, so huwag kayo matakot. Magkalaban-laban ng basa, gayon din ang kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lindol. Marami na bang lindol? Kailan ba yun? This year ba yun? Yung sunod-sunod na lindol, no? Sa South? Last year ba yun? Amen? So, tanda pala yan. Amen? So, tanda yan. Okay. Alam nyo, tinignan ko, ang dami raw war. Ito yung pinaka-top 10. Hindi na nga naisama rito yung gera ngayon eh. Nasa 56 daw yung war na nangyayari ngayon na hindi natin alam. Kasi iba maliliit na bansa eh. Ang dami pa pala nagkakagulo ngayon. Kaya mapalad tayo, maayos tayo rito, nagkakululan dito, magkakapit bahay. Minsan kayo sa bahay nyo, nagbabatuhan, hindi nasama dyan. Ang sabi, bansa daw kasi eh. Amen? So mapalad ang Pilipino. Kahit mataas ang krudo, mapalad pa rin tayo. At least hindi tayo nagigera. Amen? Ganun ka pinagpala ang Pilipino, hindi lang natin alam. Amen? And then persecution. At lahat na ito ay pasimula lamang ng paghihirap tulad ng isang babaeng nanganganak. Hindi ko pa alam yung babaeng nanganganak. Kayo alam niyo ba? Alam ko si pastor, nung manganganak doon sa panganay namin. Panganay, kala mo maraming anak eh, no? Isa lang pala anak namin. Grabe yan, napagod ako kasi maghapon, lakad ng lakad. Pag pupunta kami sa klinik, ay, misis, hindi pa po, malaki yung CM. Ay, ano CM yun? Lakad na naman kami.
Parang ako napagod sa kanya rin eh. Kasi lakad kami ng lakad para bumaba, di ba? Siya nahihirapan na. Wala naman akong magawa. Hindi ko rin ba siya pwedeng kalungin. Mas mabigat pa siya sa akin. Di ba? Kailangan niya rin maglakad. Amen. Sabi yun. At ito, di ba, mas mahirap yung paghihirap pag yung ilalabas na yung baby. Hindi ko rin taga naranasan. At ko rin maranasan. Amen. Sabi rin ito, yung paghihirap doon na nangyari ngayon, simula lang yaw ng paghihirap na tulad ng babaeng nanganganak. So, ibig sabihin, yung nangyayari ngayong kaguluhan, hirap, wala pa yan. Amen? Pagkatapos ay kapopotan kayo ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Okay, may dalawang views. Sabi dito, maaari niya sinasabihin niya, ito yung kanyang mga disciples kasi dadaan sila sa persecution. Pwede rin, ito daw yung mga future believers sa time natin o sa time ng tribulation. Ngayon naman maraming pinipersecute eh. Mapalad lang talaga tayo rito. Hindi pinapayagan tayo mag-church. Yung iba nga hinuhuli sa China, sa North Korea ba, tama? Sa Saudi. Tayo bukas na bukas yung church, ayaw mag-church eh. Pero alam nyo, nung pandemya, nakalagay dyan 10 person only na puno nung una nagbukas ang church. Kasi bakit? Lahat takot. Kaya pag may nangyaring gulo, ang tao sa Lord bumakapit eh. Pag walang problema, ayun, nagbibidyo okay. Hindi, joke lang. Okay, and then increase of false prophet at dahil ito maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapopot sila at magtataksil sa isa't isa. Kasi nahihirapan na, ayaw na mag-church kung kani-kanino na sumasamba. Amen? Marami magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ano yung propetang yan? Mga pastor, bulaang pastor. Iba na yung tinuturo. Pag dito kayo nag-church, yayaman kayo. Amen? Totoo yan. Mga kung ano-anong turo. Lalaganap ang kasamaan, kahit man lalamig ang pag-ibig. Amen? So, tingnan nyo rin yung nangyayari sa paligid. At mapalad tayo. No? May kaayusan pa rin tayo sa bansa natin kahit papano. Amen? Kasi sa iba, grabe na ang nangyayari. Okay, 1 John 2:18, Dear children, this is the last hour. Ayan lang. As you have heard, that the Antichrist is coming. Every now, many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Marami na nagpapanggap na Kristo. Marami ng false prophet. Yan. Malapit na talaga. Anytime now, pwedeng mag-rapture. Baka nga hindi tayo makapag-church next week, mag-rapture na eh. Praise God. Gusto niyo ba mag-rapture na? Di ba masarap mag-rapture na? Kasi uwian na eh. Graduation na. Amen. Pero wag natin puwersahin yung gusto nang umuwi kay Lord. Rapture lang, rapture. Okay. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Hindi ganyan ang ibig sabihin. Sabi, kailangan manatili akong tapat. No. Kaya ka mananatiling tapat kasi ligtas ka, alam mo. Amen? Kaya ka naghahayag ng mabuting balita kasi alam mo ligtas ka. Kaya ka nag-church kasi alam mo ligtas ka. Kasi nagbibigay ka kasi alam mo ligtas ka. Hindi para ligtas. Ito kasi tinitwist nila, kailangan manatili kang tapat. Kaya ka tapat kasi nga niligtas ka ni Jesus. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung tapat nga yan. Kulang po, kulang. Kulang sa breakfast. Kaya ipangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ito ang tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng bansa at saka sa darating ang wakas. Ito tanong. Amen. Paano mahabahagian ang mga nasa bundok at nasa tribo? May mga tribong hindi mapasok, may mga lugar na hindi pupuntahan, tingin nyo paano? Kasi yung sabi rito, kailangan daw maihayag. Tingin ko hintil to di ba? Sabi kanina, until the number of Gentiles, di ba? So tingin ko hintil to. Paano mababahagian yung mga nasa dulo ng mundo na hindi pa talaga mapuntahan ng tao? Tingin nyo paano babahagian yun? Alam niyo si Lord magaling. Sabi sa Revelation, nakita ko rin ng isang anghel na lumilipad sa himpapawid, dala ang walang hanggang magandang. Grabe. Sa end times daw, angels na ang maghahayag. Upang ipahayag sa mga tao, lupa, lahat ng bansa, lipi, wika at bayan, sinabi niya malakas, matakot kayo sa Diyos, luwalhatiin niyo siya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghatol, sambahin ninyong Diyos na lumikha ng langit, lupa, dagat at bukal, at mga bukal ng tubig. Amen? So, yung iba kasing pastor,
Yung ibang church, sinasabi, talaga mag-share kayo kasi pag hindi kayo nag-share, hindi madarating si Jesus. Ha? Mag-share tayo o hindi, darating si Jesus. Alam nyo bakit tayo nag-share? Mahal natin si Jesus. Amen. Kaya tayo nandito ngayon, hindi dahil gusto nyo mag-church, kaya naimbitahan ka lang. Kasi bakit? Mahal mo si Jesus. Gusto mo marinig yung mabuting balita ng kaligtasan. Pag naririnig ba natin itong magandang plano to, nabubuhayan tayo? Amen. Alam nyo, ang ganda ng plano ng Diyos sa atin eh. At ang gagamitin niya sa mga bundok, anghel. Alam nyo na nasa Dubai kami, may mga naririnig na kami, yung mga tribo ng mga Bedu. Yung Bedu, ito yung mga Arabo na nakatira sa tent. Meron pa mga nakatira sa tent sa disyerto, yung mga talagang old-fashioned. May mga narinig kami, may nag-share daw sa kanila, mga hindi nila kilalang tao, bigla na lang nawawala. And we believe, angels, naalala mo yun, turo nung isang At alam ko ngayon, may mga anghel na nag-share sa mga kung saan-saan. Huwag natin problemahin yun. Ang problemahin natin, yung binigay sa ating lugar ng Diyos. Amen? Kung dito ka nilagay, mag-share ka rito. Ang dami pa dyan di nakakilala, Amen? Ito yung mission natin. Ito yung dapat natin gawin. Amen? Ito yung utos sa atin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ka ng mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Yun yung gawin natin. Yung kaya natin gawin, gawin natin. Yung di natin kayang gawin, si Jesus ang gagawa niyan. Amen? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Tandaan ninyo, ako'y lagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sabi nga ni Jesus kanina, I will be with you forever. Ilang beses na niya sinasabi, kasama niyo ako, kasama niyo ako, kasama niyo ako. And I believe, now, kasama natin si Jesus. Amen. Alam niyo, Panginoon, napakabuti. Ang tagumpay lang natin kay Jesus. Amen? Ito na, andito na tayo ngayon. Ito na yung church age. Ito na, hinihintay lang natin, rapture. Amen. Next week, ibibigay ko yung verse. Bakit rapture? Bakit may rapture? Kasi sabi nila, wala malino na verse. Bakit hinihintay yung rapture tapos tribulation na? Next week, ang loloobin ng Lord. Tapos ito na, tapos dito na tayo. At habang nangyayaring kaguluhan sa earth, tayo nandito. Marriage supper of the Lamb. Tapos bababa na tayo uli dito. Amen. Ang bait ng Diyos. Nagkakagulo sa mundo, tayo ron, nagpa-party. Amen. At pagbalik niya, kasama niya tayo dito. Amen. Exciting yun. Kaya mga kapatid, manatili tayong tapat. Hindi dahil kailangan nating maligtas, ligtas tayo, kaya tayo nananatiling tapat. Nag-church tayo kasi tayo ay mahal natin ang ating Panginoon. Amen. Takeaways, tapos na tayo. Increase deception. Marami na bang mga kumakalat na fake? Marami na. May war, may famine, may mga natural disaster. Marami na ba? Gera, kagutuman, at saka natural disaster. Mapalad tayo, hindi tayo nagugutom dito Ibang bansa, gutom Amen? At maraming natural. Hindi lang lumilindol sa Pinas, sa iba rin lumilindol. Persecution. Ibang bansa may persecution. Mapalad talaga, Pinoy. Hindi lang natin nakikita. Increase sa false prophet, mga bulaang pastor. Dito tayo mag-ingat, mga kapatid. Malalaki church nila, kung ano-anong ginagawa nila, sinasabi nila. Ewan ko, may nakita ko sa Facebook nung isang araw, grabe, mga nagwawala. Grabe, praise and worship nila, nagtatatalon, parang hindi na talaga matotohanan. Galing din po ako sa Full Gospel Church. At alam ko po yung sinasabi nilang speaking in tongues, yung mga kung ano-anong ganun, pero hindi ganun. Nagtatatalon, halos mahubaran. Di naman gusto ng Lord yun na mauntog ang ulo mo. Amen? Increase of violence, dumadami na bang gulo? Dumadami na. Ito na. Kaya, the gospel needs to proclaim to all the earth. Amen. And ito yung church sa atin, make disciples. Ulit-ulitin ko, magbahagi. Amen? Kaya, mission ng SGCF, +1 every week. Kaya ba natin? Ano yan, pastor? +1. Every week, dapat may nasyesyaran kang isa. Kahit hindi dapat. Sharean mo kasi gusto mo si Jesus, mahal mo si Jesus. Kaya ba? May kamag-anak ka, may kaklase ka, tawagan mo lang, sis, meron lang ako share sa'yo. At least every week may masharean ka. Alam niyo, sarap ng pakiramdam pag may nasharean. Kaya ba? Kaya ba natin? Isa lang every week, malaking bagay yan sa karyan. Sabi nga, isa lang ang bumabalik sa karyan ng Diyos. Libo-libo ang nagdidiwang sa langit. At kung gusto niyo magdiwang sa langit, mag-share. Amen? Kalabatin mo yung katabi mo, sabi mo, mag-share ka this week. Amen.
Amen. Okay? So be part of His mission. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo at malangin. Dakilang Ama, napakabuti mo, Lord.